Sabi nila ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas, minsan naman nasa ibaba. Magandang oras po sa inyong lahat. Ako po si Ellie, tubong Lasam, Cagayan. Nagmula po ako sa buhay na masasabing mahirap kesa may kaya. Ang aming tatay ay magsasaka at si nanay ay sa bahay lamang. Tatlo kaming magkakapatid. Lalaki ang aming panganay, ako ang sumunod at si Evita ang aming bunso. 5 taon ang agwat ng bawat isa sa amin. Halatang maayos itong plinano ng aming mga magulang. Noong ako ay may college, nasa abroad na si Kuya Errol na panganay namin matapos kumuha ng 2 taong kursong electrical vocational course dito sa Tugigaraw. Dahil sa tulong ni Kuya Errol ay nakapag-enroll ako ng kursong nursing sa Lawag City, Ilocos Norte. Ito kasi ang pangarap kong kurso. Mahigpit nga lang noon ang bilin ni Kuya na bawal sa akin ang makipag-boyfriend at umiwas ako sa barkada. Nagawa ko naman ito ng unang 2 taon ko sa college, ngunit nung 3rd year college na ako, hindi ko na naiwasan ang umibig. Sabi ko, tao lang ako. Normal ang pagkababae ko, kaya't natural lang ang magmahal. Ayaw kong sisihin si Alfie kung bakit ako nagmahal. Oo, naging napakakulit ni Alfie sa panliligaw niya sa akin. 1 taong mahigit siyang nangulit at 1 taong mahigit din ako nagpigil na huwag siyang mahalin. Ayaw ko rin sisihin si Mona kung bakit siya nagdaos ng masayang birthday party sa bahay ng lola niya kung saan halos lahat kaming magkakaklase ay dumalo. Nagkainuman doon at na-curious lang akong makipag-inuman habang nasa tabi ko si Alfie na ilang beses akong tinangkang pigilang mag-shot. Pero nung gabing yun, gusto kong maramdamang malaya akong tao sa mga bagay na gusto kong gawin. At pati nga ang pag-shot o pati nga ang pagsagot sa inuungot na pag-ibig ni Alfie noon ay hindi ko na rin napigilan. Nung gabing yon ay nalasap ko ang maalab na halik ni Alfie bilang tanda ng lubusan kong pagtanggap sa kanya. Kung iisipin ko kung gaano ako kaligaya noon, masasabi kong ang gulong ng buhay ko noon ay nasa itaas. Natural inilihim ko sa aking pamilya, lalo na kay Kuya Errol lang tungkol sa pagkakaroon ko ng boyfriend at barkadang mahilig sa gimmick. Sina Mona, Alma at Karina ang mga naging barkada ko dahil ang mga boyfriends nila ay barkada rin ng boyfriend kong si Alfie. Kapag lumalabas kami, 6 kami lagi, pair by pair. Masayang masaya talaga ako noon, kapuso, at nagtataka ako kung bakit kailangan ipagbawal ni Kuya Errol ang pagkakaroon ko ng boyfriend at barkada samantalang hindi ko naman mapapabayaan ang pag-aaral ko. Kaya ko naman silang pagsabay-sabayin. Laking pasasalamat ko pa nga at naging barkada ko sina Mona, Alma at Karina dahil lagi silang nariyan para sa akin at syempre, lagi din akong handang tumulong kapag may nagigipit sa kanila. Halimbawa na lang si Alma noong nagkaproblema siya minsang hindi siya nakauwi sa kanila at wala siyang allowance. Pinautang ko siya. Kaya lang ang utang na yon ay hindi na nabayaran dahil ang mga sumunod na araw ay naging mahirap na para kay Alma. Nabuntis siya at kailangan na niyang maghinto ng pag-aaral dahil magsasama na sila ng boyfriend niyang si Aris. Kami ni Mona ay naging abay pa nga sa kasal ni Alma. May panghihinayang noon sa amin kasi sa aming tatlo ay si Alma ang pinakamatalino at pinakamaganda pa.
Ako mismo noon ay humahanga sa kagandahan ni Alma. Morena siya pero hindi talaga nakakasawang pagmasdan ng kanyang mukha. Nakakalungkot nga lang dahil hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral. Kaya naman noon, kami ni Alfie ay may masinsinang nag-usap na kailangan kahit anong mangyari ay tapusin namin ang aming pag-aaral. Hindi ako magmamalinis kapuso pero noong mga panahong ito ay hindi na ako malinis dahil nagagawa na namin ni Alfie ang mga bagay na hindi dapat gawin ng pares na hindi pa kasal. Si Mona ang nag-udyok sa akin na ipagkaloob ang sarili ko kay Alfie dahil naiinggit daw ito sa mga barkada niya. Hindi naman ako nagsisi kasi mula noong unang pagkakataong pagbigyan ko si Alfie, ay lalo pa siyang naging sweet at thoughtful sa akin. Kaya lang hindi ko talaga alam kung paanong nangyaring sa kabila ng sobra naming pag-iingat ni Alfie, at dahil nga pareho pa kaming nursing, natural alam namin kung paano sana iwasan na mabuntis ako. Pero nagtaka ako kung bakit humaba ng sobra ang mga araw na hindi ako dinadatnan. Hanggang sa nagdesisyon na ako magpabili kay Alfie ng pregnancy test kit. Ang pangyayaring ito, kapuso, ay sumipa sa akin sa katotohanang ang gulong ng aking buhay noon ay nasa ibaba. Dahil hindi ko ginusto. Pero positibo ang sabi ng pitikit. Buntis ako. Pero pakiramdam ko noon, kapuso, ay na-flat ng husto ang gulong ng buhay ko. Dahil hindi pa nagtatapos doon ang dagok na pangit na kapalaran sa akin matapos kong malamang may buhay na sa aking sinapupunan. Ilang araw na hindi nagpapakita o nagpaparamdam si Alfie hanggang sa tuluyan na siyang naglaho. Nung una, inisip namin ni Mona na tumigil lang sa pag-aaral si Alfie, pero nalaman namin mula sa isang professor namin na kumuha si Alfie ng honorable dismissal sa registrar, na ang ibig sabihin ay nag-transfer siya sa ibang school, kung saan hindi namin alam. Wala akong ibang pagpipilian noon kundi ang patayin ang buhay sa sinapupunan ko, pero natakot ako at naawa. Anak ko yun eh. Mas ayos na lang na ako na lang ang magdusa kesa siya dahil wala siyang kinalaman sa mga kagagahan ko. Alam kong parurusahan ako ni Kuya Errol dahil sa hindi ko pagsunod sa mga bilin niya. Pahihintuhin niya ako ng pag-aaral, okay lang. Wala na akong magagawa. Pero ang hindi ko kayang gawin ay ang ilaglag ang buhay sa sinapupunan ko. Pero alam mo, kapuso, ramdam kong hindi na nagkaroon ulit ng hangin ang flat na gulong ng buhay ko. Dahil hindi ko na inaasahang malabis pala akong parurusahan. Hindi lang ni Kuya Errol kundi pati ang tatay ko. Matapos kong aminin sa kanila na buntis ako, sa kauna-unahang pagkakataon binigyan ako ni tatay ng mag-asawang malalakas na sampal. At saka niya ako inutusang hanapin ang ama ng anak ko. At huwag na huwag akong babalik nang hindi ko kasama si Alfie. Sinunod ko si tatay. Sa tulong ni Mona ay hinanap namin si Alfie, ngunit hindi namin siya natagpuan. Maging ang mga magulang ni Alfie ay hindi alam kung nasaan siya. Sabi ng nanay ni Alfie ay nag-aalala na rin daw sila dahil ilang linggo nang hindi umuwi si Alfie sa kanila. Nahihiya na rin ako magpakita sa mga tao noon dahil nagsimula ng kumalat ang chismis tungkol sa akin. Hanggang sa nawalan na ako ng pag-asang makita pa si Alfie. Umuwi ako sa amin sa Lasam, ngunit lubha ang takot ko sa aking ama. Paulit-ulit kong pinapaugong sa utak
ko ang mga payo ng mga kaibigan ko na wala daw magulang ang kayang itakwil ang kanilang anak. Normal lang daw na magalit sa akin ang mga magulang ko, pero sa dulo, hindi rin nila ako kayang pabayaan kasi nga sila ay mga magulang ko. Subalit nalaman kong mali ang mga nagbigay ng pagpapayo sa akin dahil ang totoo, noon ko lang lubusang nakilala ang mga magulang ko. Matitigas pala ang mga puso nila. Muli akong itinaboy matapos pagsasampalin. Huwag daw ako magpapakita kahit kailan hanggang hindi ko maihaharap sa kanila ang ama ng dinadala ko. Huwag na huwag ko daw silang ibibilad sa kahihiyan. Hindi na ako bubalik ng lawag para hanapin si Alfie. Nagdesisyon na lang po akong mamuhay na mag-isa. Magtrabaho habang hindi pa halata ang tiyan ko at mag-ipon ng pera para sa panganganak ko. Hindi ko alam kung paano magsimula noon dahil 500 pesos lamang ang laman ng wallet ko. Napalihim lang na inabot ng nanay ko bago ako ipagtabuyan ni tatay. Tumakbo ako sa kaibigan kong si Alma sa Sanchez Mira dahil inasahan kong matutulungan niya ako sa pera dahil may negosyo na sila noon ng asawa niyang si Aris. Pero binigo ako ni Alma. Pinagdamutan niya ako kahit nagmakaawa ako. Kahit kulang 500 piso na lang ang pera ko noon ay napadpad ako dito sa Tugigaraw. Nagharap ako ng kasera at pinalad ako makahanap ng landlady na maunawain dahil pinatiran niya ako kahit wala akong advance payment. Siya si Aling Susan. Nakahanap din ako ng trabaho kaagad dahil kahit papaano ay may itsura din naman ako at may talino ding maipagmamalaki. Ngunit hindi naging madali ang lahat dahil halos maghapon ay biskwit lamang ang kinakain ko. Napansin ito ng landlady ko. Noon ako nagtapat sa kanya tungkol sa totoong kwento ng buhay ko. Naawa siya sa akin at mula noon ay isinasali niya na ako sa pagkain nila. Bilang ganti ay pinaglalaba ko na lang sila kapag day off ko sa trabaho. Sang tambak na labahin pero tiniis ko at kinaya ko alang-alang sa layunin kong makaipon ng perang magagamit kapag manganganak na ako. Si Elaine ang nag-iisang anak ng aking landlady na si Aling Susan at ang landlord kong si Mang Robert. Si Elaine ay naging napakalapit sa akin. Itinuring niya akong kapatid at hindi ko makakalimutan ng lahat ng ginawa niya para sa akin. Maging ang boss ko sa pinagtatrabahuan ko ay naging mabuti rin sa akin dahil pinayagan niya akong magtrabaho kahit malaki na noon ang tiyan ko. Gayon din si Ate Yoli na ka-boardmate ko rin noon. At buntis din siya pero may asawa siyang security guard. Naging napakabait din sa akin ni Ate Yoli. Napakalaki ng naitulong nila sa akin. Pero nung mahigit 8 months na ang aking tiyan, nahihirapan na akong magtrabaho kaya't nagpasya akong tumigil muna. Tutal ay nakaipon naman na ako noon. December 18, 1994 noong isilang ko ang aking anak na pinangalanan kong Eliza. At kahit na sa wimpalad na nagsilang ako ng sanggol na walang ama, masasagbi ko pa rin ang pagdating ni Eliza sa buhay ko ay ang pagtaas muli ng gulong ng aking buhay. Ang mga kaibigan kong sales lady, pati rin ang 2 gwardya namin ang tumayong ninong at ninang ni Eliza noong pabinyagan ko ito kahit na spaghetti at saka sandwich lamang ang aking naihanda. Noon na rin ako sumulat sa mga magulang ko.
Sinabi kong nanganak na ako at sana'y mapatawad na nila ako. Sabi kasi ng mga kaibigan ko, lumalambot daw ang puso ng mga magulang kapag nalaman nilang may apo na sila. Tuwang-tuwa nga ako na may dumating na sulat. Sulat yun ni Evita, ang bunso kong kapatid. Pero ang sabi niya ay dinidiktahan siya ni tatay sa mga sinusulat niya. Huwag ko daw tangkain ang magpakita na may dalang anak na walang ama. Hindi raw nila ako matatanggap hanggat walang ama ang anak ko. Lumuha na lang ako noon, kapuso, at nag-isip na lang kung paano ko iraraos ang buhay naming mag-ina. Hanggang sa kinausap ako ng kaboardmate ko na si Ate Yoli. Ang sabi niya, kung gusto ko raw ay siya na lang ang mag-alaga ng anak ko upang makabalik ako sa trabaho. Tutal ay may baby din naman daw siyang inaalagaan. Abutan ko na lang daw siya kahit magkano kapag sweldo ko. Nayakap ko si Ate Yoli noon sa sobrang tuwa. At pasasalamat dahil kahit hindi ko siya kaano-ano, may awa siya sa akin, hindi kagaya ng mga magulang ko. So ganun nga ang nangyari, kapuso. Sa umaga kapag papasok ako, ay iiwanan ko sa kanya si Eliza. Magkatabi ang crib ni na Eliza at ang anak niyang si Juron. Nauna lang ng 2 buwan si Ate Yoli sa panganganak. Kaya't nung 1 month old na si Eliza, ay 3 months naman ang anak niyang si Juron. Pagdating ko sa hapon, kukunin ko na si Eliza kay Ate Yoli. Lubos pa nga ang pasasalamat ko noon, kapuso, dahil panay ang papurin ni Ate Yoli sa anak ko. Napakabait daw nito. Iiyak lang daw kapag gutom o kaya ay basa ang lampin. Sa gabi, kapag katabi ko na ang baby ko, hindi ko maiwasang maiyak dahil labis akong naaawa sa buhay naming mag-ina. Kahit papano, kapuso, ay nakakaraos naman kami ng anak ko noon kahit na masasabing kakarampot lamang ang sweldo ko bilang sales lady. Masasabi kong maayos naman kami, kaya lang nagsimula akong matakot noong maramdaman kong may pagnanasa sa akin si Mang Robert na landlord ko. Unang tuklas ko ng kanyang masamang hangarin ay noong makita ko ang mukha niya sa bintana ng banyo habang ako'y naliligo. Pangalawa ay ang paghawak niya sa kamay ko habang nagluluto ako sa kusina, at pangatlo ang walang pakundangan niyang pagpasok ng madaling araw sa kwarto namin at nag-aalok ng pera, pagbigyan ko lang daw siya. Gusto kong magkaanak. Ganito ang narinig kong sabi ng Mang Robert. Huwag kang mag-alala, Ellie. Hindi ko kayo pababayaan, sabi pa niya. May anak naman na po kayo, si Elaine. At ayaw ko pong magalit sa akin si Aling Susan, kaya para po ninyong awa, Mang Robert, lumabas na po kayo. Takot na takot kong pakiusap noon, pero ang sagot niya, hindi ko anak si Elaine. Ampun namin siya dahil baog ang asawa ko. Gusto kong magkaanak ng totoong anak ko. Sabi niya, pero noon ay napapaluhan na ako sa sobrang takot. Sisigaw po ako pag hindi ka pa lumabas, sabi ko. Noon pa lang siya natakot din, tsaka mabilis ngang lumabas. Noon nagsimula si Mang Robert sa pag-iwas sa akin, at lubos akong nagpapasalamat dahil akala ko'y tuluyan niya na akong lulubayan, pero makaraan lang ng ilang buwan, muli siyang nagtangka. Madaling araw din noon at tulog na ang lahat.
Naramdaman kong may humahawak sa katawan ko kaya't nagising ako. Pero bago pa ako makasigaw ay natakpan na ni Mang Robert ang bibig ko. Sinyanyasan niya akong huwag mag-iingay. Sa kaliwang kamay niya ay hawak niya ang sobrang naglalaman ng makapal na pera. Ang sabi niya, 50,000 ito. Ililipat ko kayo ng kasera. Magkakaroon kayo ng mas magandang buhay, Ellie. Kapalit lang ay bigyan mo ako ng anak. Ipinatong niya ang isang sobre ng pera sa tiyan ko. Tsaka siya tumayo upang lumabas na sana ng pinto. Pero pagbukas niya ng pinto, pareho kaming nasindak. Nang makita naming sa labas ng pinto ay nakatayo si Aling Susan, na noon ay agarang nag-ingay sanhi ng matinding galit kay Mang Robert at sa akin. Pakiramdam ko noon, kapuso, ay hindi lang na-flat ang gulong ng buhay ko, kundi sumabog pa ito. Dahil sa iskandalong nangyari nung madaling araw na yon. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magpaliwanag dahil hindi pinayagan ni Mang Robert si Aling Susan na lumapit sa akin dahil daw baka saktan niya ako. Sigaw ng masasakit na salita si Aling Susan sa akin na siyang naging sanhi kung bakit mabulabog at magising ang lahat ng boarders. Noong madaling araw na yon ay pinalalayas ako ni Aling Susan. Gusto daw niya paggising niya sa umaga ay wala na ako sa pamamahay niya. Nagsibalikan sa pagtulog at ang lahat noong tumigil na si Aling Susan sa pagsasalita at pag-iingay. Hindi ko kayang tingnan ang umiiyak na mga mata ni Elaine noon. Hindi ko alam kung galit siya sa akin o nasira na ang tiwala niya sa akin. Noon ay nagsimula na akong mag-impake. At habang nag-iimpake ako ay may papel na nahulog mula sa awang ng pintuan. Pinulot ko yon. Yun ay maikling sulat mula kay Mang Roberto. Ganito ang nakasulat. Pasensya ka na sa nangyari. Kasalanan ko ito. Kunin mo ang pera. Kakailanganin niyo yan ng anak mo. Patawad, Ellie. Pangako, hindi na kita gagambalahin pa ulit. 3:00 ng madaling araw, karga ko ang anak ko na noon ay 3 years old and 7 months pa lang. Nasa kalsada kami at naghihintay ng dadaang tricycle na siyang babayaran ko upang maghakot ng mga gamit namin papuntang Karitan kung saan nakatira si Vivian na katrabaho ko. Nagulat si Vivian sa pagdating naming mag-ina. Hindi niya inaasahan ang biglang paglipat ko sa kasera niya. Siya kasi kaagad ang naisip ko noon dahil naikwento niyang umalis na ang dati niyang cashier sa kwarto. Ramdam kong hindi masyadong gusto ni Vivian ang pagdating naming mag-ina, pero wala na rin siyang nagawa. Ang problema lang ay ang pagpasok ko sa trabaho kinabukasan. Hindi ko naman pwedeng dalhin ang anak ko sa trabaho at hindi ko naman pwedeng iwanan dahil walang mag-aalaga sa kanya. Sa kasera kasi ni Vivian ay walang landlady dahil tagas Isabela ang may-ari nito. Dumarating lang daw sila kapag araw ng pagbabayad sa kasera. Hindi man tama pero nagamit ko ang pera ni Mang Robert. 4 na araw matapos akong dumating sa tirahan ni Vivian. Ewan ko kung totoo pero ang sabi ni Vivian ay nakausap daw niya ang may-ari ng kasera at ayaw daw nito na may titirang may anak sa kasera. Ayaw daw nito na may border siyang bata. Hindi man ako naniwala pero naghanap na rin ako ng malilipatang kasera pero habang naghahanap ako,
ay may nakasalubong akong isang tao. Nung una kaagad akong natuwa na makita siya, pero kaagad din akong nalungkot nang maalala ko ang masakit na ginawa niya sa akin noon. Siya si Alma. Ang itinuring kong kaibigan, ngunit pinagkaitan ako ng tulong nung tumakbo ako sa kanya dahil sa matinding kagipitan. Pero hindi ko na lang ipinaramdam kay Alma ang sama ng loob ko sa kanya, lalo na nung magkwento siya. Hiwalay na raw sila ni Aris na asawa niya at naghahanap din siya ng matutuluyan at mapagtatrabahuan. Sabi pa niya, buong mundo daw ang galit sa kanya. Pati ang anak nila ni Aris ay nasusuklam sa kanya. Ang dahilan ay nahumaling si Alma sa isang tricycle boy. Nagtaksil ito sa asawa niyang si Aris, kaya siya pinalayas na parang aso. Nakaramdam ako ng awa para kay Alma, kaya't inalok kong samahan niya ako maghanap ng kasera at kami-kami na lang ang magsasama-sama. Nakahanap naman kami at bahagya akong natuwa nung magpresenta si Alma na siya na lang mag-aalaga sa anak ko para makabalik ako sa trabaho. Pero nung bumalik ako sa trabaho, hindi na ako tinanggap ng boss ko dahil ilang beses daw nagpapalik-balik si Aling Susan. Sa trabaho, hinahanap ako at gustong mag-eskandalo. Naghanap na lang ako ng ibang trabaho, kapuso, pero iba ang nakita ko. Isang recruitment agency na naghahanap ng factory worker papuntang South Korea, fly now, pay later pa. Noon na rin ako biglang nagdesisyong mag-abroad na lang ako at ihahabilin ko na lang si Eliza kay Alma. Tuluyan na kasing nawala noon ang galit at pagtatampo ko kay Alma dahil sa kabaitang ipinapakita niya sa aming mag-ina, lalo na kay Eliza na anak ko. Mas mahalaga pa nga siya sa anak ko kaysa sa akin. Lubha niyang itinuring na parang tunay na anak ang aking anak. Kasabay daw ng pagsisisi niya sa nagawa niyang kasalanan kay Aris na asawa niya. Dahil kasi doon ay nawalan siya ng karapatan sa kanilang anak dahil tinangay din ni Aris ang kanilang anak. Si Eliza na lang daw na anak ko ang ituturing niyang anak. At nung magplano nga ako mag-abroad, nagkaroon ulit ako ng tiwala kay Alma na iwanan sa kanyang aking anak. Pumayag naman si Alma basta't huwag ko lang daw silang pababayaan. Kapuso, ramdam ko ang masuyong paghaplos ng Diyos sa gulong ng buhay ko noon upang ito'y magkahangin at muling gumulong pa itaas. Nakaalis ako papuntang Korea, kapuso, at isa ito sa pinakamasayang pangyayari sa buhay naming mag-ina. Ang makapagsimulang mangarap para sa maningning na kinabukasan. Alam kong binibless at ginagabayan ako ng Diyos kaya't sinuwerte ako makapag-abroad sa South Korea, kaya't sabi ko sa sarili ko noon ay susuklihan ko ng kabutihan ng blessing ng Diyos sa akin. Kaya naman kahit na anong tuksunoan ang dumating sa Korea, sinikap kong iwasan. Maraming lalaki, Korean o Pinoy ang lumalapit, nanunukso, ngunit sinikap kong umiwas. Oo, tao ako, babae ako at normal lang sa akin ang mauhaw sa pag-ibig, lalo na tuwing naalala ko ang mga maiinit na sandali ng pagsasama namin noon ni Alfie. Sina Marlon at Ralph at Bing ang mga makukulit kong manliligaw noon. Sina Marlon at Ralph ay mga Pilipino din. Si Bing
ay isang Korean. Kasama ko sa trabaho sina Ralph at Marlon, samantalang si Bing ay may-ari ng building kung saan nakatira ang mga trabahador sa factory. Liban doon ay may mga negosyo pa si Bing. Noong una pa lang ay binalaan na ako ng mga malalapit kong kaibigan sa factory tungkol kay Bing. Ugali daw kasi nito na paglaruan ng mga Pinay na magaganda. Divorced si Bing sa asawa niya at mayroon silang isang anak. Kaya naman dahil dito ay lalo ko pang pinag-igihan ang pag-iwas ko kay Bing kahit na ilang beses niya akong tinangkang silawin ng kanyang pera. Kaya lang sa pagdaan ng napakaraming araw, noong may 2 buwan na lang bago matapos ang kontrata ko, ay lumuhod sa harap ko si Bing habang may hawak ng isang palumpong ng pulang mga rosas. Ang sabi niya, "I have never loved this way before, Ellie. Please don't hurt me too much. I love you. I love you." Iniwan ko siya sa harap ng pinto ng kwarto namin noon pero sumunod siya at noong harapin ko siya'y lumuluha ito at nagmamakaawang mahalin ko raw siya. Noon na nagsimulang gumulo ang isipan ko dahil ang totoo nasasabik ako magkaroon ng taong tunay na magmamahal sa akin. Dahil ako'y nag-iisa sa mundo. Dahil nga dito kapuso ay binigyan ko ng pagkakataon si Bing na manligaw sa akin, ngunit pinakaulit-ulit ko sa kanya na ayaw kong magaya sa mga babaeng pinaasa at niloko lang niya. Ang sabi niya hindi raw niya ako lolokohin at pakakasalan niya ako. Sa totoo lang naantig ako sa salitang kasal. Natural kasi bilang isang babae, ito ay pinakaasam-asam namin. Isa pa, bentahin na rin ni Bing ang kanyang kayamanan. Moderno na ang panahon at para sa isang babaeng kagaya ko na itinatuan ng kanyang sariling pamilya at niloko ng ama ng aking anak, kailangan kong maging praktikal. Kaso nga lang takot pa talaga akong magtiwala kaya't sinagot ko si Bing noong paalis na ako ng Korea dahil tapos na ang kontrata ko. Bahala na siya kung anong gagawin niya, basta ako uuwi ako. Sinagot ko siya. Nagtaka ako dahil maligaya pa rin si Bing noon at ang sabi niya, susundan niya ako dito sa Pilipinas. At ang pangakong itinubing, tinupad niya, kapuso. 1 buwan pa lang ako dito sa Tuguegarao, dumating si Bing. Hindi ko siya pinatulog sa apartment namin kaya't sa hotel siya tumira ng ilang linggo. Walang nangyari sa amin dahil ayaw ko pang ibigay ang pagkababae ko sa kanya. Dahil nga kulang pa. Kulang pa ang nararamdaman kong pag-ibig at tiwala kay Bing. Kaya't hindi ko muna isinuko ang aking katawan sa kanya. Noong umalis si Bing pabalik ng Korea, nangako siyang siya ang hahanap ng employer ko pagbalik niya sa Seoul. Sinabi ko kasing gusto ko pang bumalik dahil kulang pa ang ipon ko. Kinder na si Eliza noon at iniisip ko ang kanyang kinabukasan, lalo na kapag college na siya. Medyo nasasaktan lang ako ng konti dahil masyadong malapit na ang anak ko kay Alma noon. Close na close sila samantalang medyo aloof sa akin ang anak ko. Inisip ko nilang na nasa murang edad pa kasi talaga si Eliza kaya hindi pa niya nauunawaan kung bakit kailangan kong lumayo para magtrabaho. May bago ng karelasyon si Alma noon. Isang empleyado ng gobyerno pero mayroong asawa. Kabit ang labas ni Alma at noong payuhan ko siya, sinabi niyang hindi naman siya seryoso sa kanyang boyfriend. 6 na buwan lang akong nanatili dito noon dahil kaagad nakahanap ng employer ko si Bing.
Bumalik ako ng Korea noon upang maging sales lady naman sa isang maliit na department store na pagmamay-ari ng kaibigan ni Bing. Noon nakapuso ako, hindi nakailag kay Bing. Noon ko na rin naisuko ang sarili ko sa kanya at nagsama na kami sa kanyang bahay. Bilang mag-asawa kahit hindi pa kami kasal. Ewan ko kapuso kung bakit hindi ko na muna inasamang kasal noon dahil maraming naglalaro sa isipan ko. Una si Alma. Naisip kong hanggat may mga babaeng kagaya niya, hindi dapat makampante ang mga babaeng may asawa dahil ang mga kagaya ni Alma ang sisira sa pagsasama ng mag-asawang kasal. Marami ding Pinay sa Korea, hinihiwalayan ng asawa dahil sa pagkatukso sa ibang lalaki. Ayokong magpakasal para lang sa huli ay makipaghiwalay din. Alam kong nakatunghay ang Diyos sa atin at ayaw kong bastusin ang altar sa pamamagitan ng pagpapakasal pero pagkatapos ay makikipaghiwalay din. Kaya't sabi ko kay Bing, maghihintay muna kami. 46 years old si Bing noon, 27 naman ako. Naniniwala akong darating ang time na mararamdaman ko rin ang pangangailangang magpakasal sa kanya kapag napatunayan kong hindi niya ako i-divorce. Sumang-ayon naman si Bing at ang sabi pa niya ay kakaiba daw talaga ako sa ibang Pilipinang nakilala niya na gustong makasiguro kaya't nagyayaya kaagad ng kasal. Natapos ulit ang 2 years contract ko noon, kinailangan kong umuwi dito sa Pilipinas dahil expired na rin ang visa ko. Grade 2 na noon si Eliza. Hindi na ulit pumayag si Bing na magtrabaho ulit ako kaya't hindi niya na ako inihanapan ng employer pero gusto niyang lagi akong pupunta sa Korea upang makasama siya. Pinagbigyan ko naman siya at noon siya nagbigay sa akin ng pera. Malaking halaga ng pera upang magamit ko sa pagpapatayo ng bahay namin dito sa Tugigaraw. Tuwang-tuwa ako noon kapuso at noon pa lalong tumaas ang tiwala ko kay Bing. Siya mismo ang nag-design ng Korean Contemporary House na siya namang pinatayo ko sa isang subdivision dito sa Tugigaraw. Noong year 2006, bumalik ako ng Korea dahil may magandang trabaho daw para sa akin. Magmamanage ako ng salon and spa na pagmamay-ari ng kapatid ni Bing na nasa Amerika. Una nag-aral muna ako sa Seoul tungkol sa spa business. Nag-attend ng mga seminars habang itinatayo pa ang building ng salon and spa. Sobra akong na-challenge sa trabahong yun kapuso dahil gusto ko ring matuwa sa akin ang ate ni Bing kaya't pinagbuti ko ang trabaho ko. Makaraan ng 2 taon, masasabi kong okay na ang spa. Established na kami sa area namin kaya't noon ko palang nagawang umuwi ulit dito sa Pilipinas taong 2008 at second year high school na ang anak kong si Eliza. Nagulat lang ako dahil parang walang gana ang anak ko na makita ako. Parang wala lang ako sa kanya. Parang noong dumating ako, para sa kanya ay bisita o ibang tao ang dumating. Nasaktan ako kapuso kaya't tinanong ko si Alma. Noon naman nagtapat si Alma sa akin. Ang sabi ni Alma, ayaw ni Eliza kay Bing, Ellie. Ha? Pasensya ka na kung ngayon ko lang nasabi. Mabuti pa kausapin mo yung anak mo. Masyado siyang nag-iisip ng mga imposibleng mangyari.
Umuugong sa isipan ko ang salitang yun ni Alma. Imposibleng mangyari. Noong kausapin ko si Eliza, halos ayaw niyang tumingin sa akin. Pero nasabi naman niya ang gusto niyang sabihin. Ma, gusto kong makita ang totoong papa ko. Gusto kong mabuo ang pamilya ko. Noong gabing yun nakausapin ko si Eliza, hindi ko inaasahang magkakainitan kami. Nagkasigawan, nagkaiyakan, pero hindi siya pumayag na mayakap ko siya matapos akong mag-sorry. Ang gusto niya, hanapin ko si Alfie, na ama niya, at iwanan ko si Bing. Ang dahilan kung bakit ko siya nasigawan ay dahil nasaktan ako, na akala ko kung isisilang ko siya sa mundong ito, bubuhayin at ibibigay lahat ng gusto niya, ay magkakaroon ako ng kakampi pagdating ng araw. Pero alam mo kapuso, nagkamali ako. Dahil sa salita ng anak ko na ganito. Tama sina lolo at lola. Dapat kang nahiya sa tao dahil nanganak ka ng walang ama. Para akong sinabuyan ng tubig nung marinig ko ito kay Eliza. Sabay-sabay ang pagtataka sa isipan ko. Lolo at lola, anong alam mo tungkol sa kanila? Kilala mo ba sila? Nakita mo na ba sila? Hindi pa, pero gusto ko. Kaya lang ang alam ko, hindi nila ako patutuluyin sa bahay nila dahil wala akong ama. Ako din, ma, nahihiya ako sa mga tao. Ang alam ng mga kaklase ko, may tatay ako. Hindi ko sinasabi ang totoo na ang nanay ko nabuntis ng walang asawa. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko noon, kapuso. Gusto kong pigilan ang pagsama ng loob ko sa anak ko, pero hindi ko napigilan ng muling magsalita si Eliza. Hanapin mo ang papa ko. Dahil kung hindi, mawawala din ako sa'yo. Ano? Eliza, akala mo ba madaling maghanap ng tao na ayaw namang magpakita? Mahahanap mo siya kung gusto mo. Pero alam kong ayaw mo dahil kinalimutan mo na siya. Kasi nga yung Bing na yun ang gusto mo. Eliza, wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Hindi mo alam kung ano ang mga sinasabi mo. Eh di wala. Ganito ang pabalang nasagot niya sa akin. Tsaka niya ako iniwang nakatulala. Noon ang pagsisisi ko kung bakit ako nag-abroad, yun ang una kong naisip. Pero hindi ako dapat magsisi dahil mamamatay kaming dilat ang mata kung hindi ako nag-abroad. Kaya lang, hindi ako naging kampante sa sitwasyon namin ng anak ko. Dahil doon ay nagpasya akong hanapin nga si Alfie. Alam kong suntok sa buwan ang gagawin kong yun, pero nagbiyahe ako papuntang Lawag. Ngunit pati ang pamilya niya, pamilya ni Alfie, wala na rin doon. Nag-migrate na raw ang buong pamilya nila sa Amerika. Bumalik din ako ng Korea dahil may minamanage nga akong business doon. Bumalik ako kahit galit sa akin ang anak ko. Hindi ko nga siya nakausap bago ako umalis noon. Si Alma ang masinsinan kong kinausap na tulungan naman niya akong ipaliwanag sa anak ko ang sitwasyon ko. Nangako naman si Alma na gagawin niya ang kanyang makakaya. Nagtaka lang ako nang makita kong may picture si Bing sa laptop na gamit ni na Eliza at Alma. Hindi ko sinasadyang makita yon sa isang folder. Si Alma ang tinanong ko kung bakit may picture si Bing. Ang sagot ni Alma, ewan. Basta narinig ko dyan sa anak mo, gusto raw niyang ipakulam yang si Bing. Siguro, print ni Eliza yung picture ni Bing. Baka may kilala siyang mangkukulam. Ipapakukulam nga niya ito. Hindi ko nilang pinansin ang sinasabing yun ni Alma. Hindi kasi ako naniniwala sa kulam, pero bahagya pa rin akong nasaktan dahil natututong maghangad ng masama ang anak ko laban kay Bing dahil lamang sa kagustuhan niyang makasama ang kanyang tunay na ama.
Mahigit 1 taon akong nanatili sa South Korea, pero pag uwi ko dito ay nagdesisyon na akong hindi na ako babalik doon dahil gusto kong pagbigyan ang anak ko. At least, susubukan ko lang hanapin si Alfie. 2009 na noon at si Eliza ay 3rd year high school na. Dalaga na ang anak ko. Pero nasasaktan ako sa lamig ng pakikitungo niya sa akin samantalang close na close siya kay Alma. Parang sila ang mag-ina, para silang mag-best friend. Muli ako nagtungo ng lawag noon para hanapin pa ang ilang mga kaibigan namin noon. Baka sakali ka ako may makapagsabi sa akin kung nasaan si Alfie. Natagpuan ko si Joey, ang dating boyfriend ni Mona noong college kami. Ang sabi ni Joey, balita lang daw niya ay nasa Saudi si Alfie at may asawa na ito. Inaasahan ko naman na yon. Guwapo si Alfie at alangan namang magpapakatandang binata pa siya. Kaya lang ayon kay Joey ay balita lang niya ang tungkol kay Alfie. Pero pag uwi ko dito ay yun ang sinabi ko kay Eliza. Nakinig naman siya pero hindi siya nagre-react. Ang sabi ko, Anak, hindi ko gustong mangyaring hindi kami magkatuluyan ng papa mo. Siya ang nang iwan sa akin. Iniwan niya tayo. Pero ang sagot ni Eliza, hindi ako interesado sa kwentong yan. Salamat na lang. Yun lang kapuso at iniwan niya na ako na para bang nasasaktan ang tenga niya sa boses ko. Naisipan ko lang magpunta sa POAA dahil baka may record sila kung saang bansa talaga nagpunta si Alfie. Kaya lang sabi ng POAA dito sa Tagbigaran, mabuting sa Manila ako magpunta. Pwede rin daw sa Arabian Embassy kung talagang nasa Saudi nga si Alfie. Sa mga ginagawa kong effort sa pag-aanap kay Alfie, ay hindi ko maiwasang maalala ang nakaraan namin. At aminado ako na wala pa akong lalaking minahal ng kagaya ng pagmamahal na ibinigay ko sa kanya noon. Wala naman kasi akong ibang maisip kundi siya dahil hinahanap ko nga siya. Kahit ang alam kong ilusyon na ang hangaring pwede pa talagang mapagbigyan ng kahilingan ng anak ko na mabuo ulit kami. Ilusyon na lang yon. Kailangan ko lang talagang makita o makausap si Alfie dahil siya lang ang makakatulong sa akin upang gumanda ang pagtingin sa akin ng anak ko. Kulang 1 linggo ako sa Maynila pero wala namang nangyari sa lakad ko dahil masyadong busy ang POAA upang ma-accommodate ako. Sa Arabian Embassy naman, wala silang record na nagpunta nga sa Saudi si Alfie. Pag uwi ko dito, isang nakakagimbal na tanawin ang nadatnan ko sa mismong salas. Gulat na gulat ako kapuso. Sina Bing at Alma, sweet na sweet, naglalampungan sa sofa. Sobra ang pagtataka ko kung bakit nandito si Bing samantalang wala naman siyang sinasabing uuwi siya dito sa Pilipinas. Pero sa aking pagtataka ay nagawa pang yakapin ni Alma si Bing at si Bing naman ay nang uusig ang tingin niya sa akin sabay tanong ng, "Did you find your husband?" Nagulat ako sa tanong na ito ni Bing. Kay Alma ako tumingin at nagtanong, Alma, anong nangyayari?" Nakangiti pa si Alma nung sumagot ng, "Simple lang, Emmy. Ako na ang gusto ni Bing. Ako na ang pakakasalan niya at ikaw, simulan mo nang mag-impake dahil wala ka ng lugar sa bahay na ito."
Hindi ko makakalimutan ang araw na yon, kapuso. November 29, 2010. Last year lang. Nagkagulo, nagkasabunatan kami ni Alma. Ang anak kong si Eliza, nasa hagdan lang at nanonood sa amin. Si Bing ang umawat sa amin, pero sa huli, napalayas pa rin ako. At ang masakit, kinuha ni Bing ang bank book ko. Oo, maraming parte. Maraming pera si Bing sa bank book ko. Pero hindi naman lahat yun ay pera niya dahil nagtrabaho naman ako sa salon and spa ng kapatid niya. Kaso wala akong nagawa kundi ang ibigay sa kanya ang bank book ko. Galit na galit sa akin si Bing dahil naniwala siyang niloko ko siya dahil hinahanap ko si Alfie. Sabi niya kaya daw pala ayaw kong magpakasal sa kanya dahil umaasa pa ako magsasama pa ulit kami ni Alfie. Napakaliwanag, kapuso, na plinano ni Alma ang lahat ng yon. Nalaman ko pa na noon pa pala sila may ugnayan ni Bing sa pamamagitan ng internet. Pesteng internet na yan. Na hindi ko naman kasi ininteres na matutunan. Kaya pala may picture si Bing noon sa laptop dahil may communication sila noon. Hayop si Alma, ahas siya. Mabuti na lang at may isa pa akong ATM card na may lamang mahigit 88,000 pesos lang. Yun ang ginamit ko sa paglipat ko sa isang kasera. Lubha akong naawa sa sarili ko dahil balik kasera ako at si Alma ang namumuhay na parang reyna sa bahay na pinatayo ko. Oo, pera ni Bing ang pinangpatayo ng bahay na yun, kaya nga pumayag akong mapalayas. Kung bakit sobra ako nasasaktan nung nagkakasera na lang ako. Ulit, ay dahil mag-isa ko na lang. Dahil ang anak kong si Eliza ayaw sumama sa akin. Nagpaiwan siya kay Alma. Hindi ko alam kung paanong harapin ang buhay ko noon, kapuso. Sumapit ang Pasko, bisperas ng Pasko. Nagpunta ko kay Alma at hiniling kong makita at makausap si Eliza. Total Pasko naman. Karapatan ko kasong makasama o makita ang anak ko. Pero nagulat ako sa sagot ni Alma. Akala ko na sa'yo ang anak mo. 2 linggo mahigit na siyang wala dito. Ano? Narinig mo ang sinabi ko, Ellie. Wala dito si Eliza. Noon na ako nanginig, kapuso, at nanghina. Umagos na rin ang luha sa mata ko dahil sa pag-aalala. Nasaan ang anak ko? Nasaan ka, Eliza? Sa galit kong matindi noon ay nagawa kong bigyan ng mag-asawang sampal si Alma. Tinakot niya ako, ipapapulis niya ako. Trespassing daw ako. Ang kapal ng mukha niya. Pero halos hindi matigil ang pag-iyak ko sa sobrang pag-aalala kay Eliza. Dahil hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. Panay ang iyak ko sa loob ng tricycle at sinakyan ko nung gabing yon ng December 24. Parang kilala kita. Ikaw ba si Ellie? Bakit ka umiiyak? Kumusta na ang anak mo? Ganito ang sunod-sunod ng tanong mula sa matandang driver ng tricycle. Noon ay pinunas ko ang mga luha ko upang makita ko siyang mabuti. Nagulat ako nang mapagsino ko si Mang Robert.
Ang landlord ko noon ang nagtangka sa akin at nagbigay sa akin ng pera matapos akong alukin na bigyan ko siya ng anak. Mang Robert, mabuti kilala mo pa ako. Bakit ka umiiyak? Nawawala po kasi ang anak ko. Di. Pumunta tayo sa pulis. Ipablatter natin, sabi niya. Ganun nga ang nangyari, Kapuso. Nagpa-blatter kami at noong paalis na kami ay nagawa kong tanungin si Mang Robert tungkol kay Aling Susan. Ang sagot niya, ayun, nasa ospital. Malala ang kanyang sakit. Kaya nga heto, kahit na bisperas ng Pasko, umi-extra ako sa pamamasada. Total, wala namang pasok sa trabaho. Kailangan namin ng pera para sa operasyon ng Aling Susan mo. Ganun po ba? May utang po ako sa inyo. Punta na lang po tayo sa bangko. Mag-withdraw po tayo sa ATM ko. Wag na, Ellie. Hindi naman utang yun eh. Bigay ko yun sa'yo. Dahil napakalaki ng atraso ko sa'yo noon. Sana napatawad mo na ako ngayon, Ellie. Malungkot niyang sabi pero ang sagot ko, malaki ang pasasalamat ko sa tulong mo noon, Mang Robert. Ikaw naman ngayon ang nangangailangan ng tulong, kaya tutulungan din kita. Tsaka Pasko naman, Mang Robert, diba? Matapos kaming mag-withdraw ng 60,000 na siyang ibinigay ko kay Mang Robert nung gabing yon, kokonti na lang ang natira sa ATM ko noon. Mahigit 10,000 na lang yon at iyon na lang ang pera ko. Nagpasya akong sumama sa kanya sa ospital upang makita ko si Aling Susan. Tulog na tulog si Aling Susan noon kaya't hindi niya ako nakita, pero si Elaine na ampon nila, matagal kami nagyakap noon at madagal kaming nagkwentuhan. Inihatid ako ni Mang Robert sa kasera ko pagkatapos noon. At kararating ko pa lang ng kasera, bandang 11:30 ng gabi, nang may tumawag sa cellphone ko. Bagong number. Sinagot ko at narinig ko kaagad ang boses ng anak ko. Masan ka? Umiiyak niyang tanong. Dito sa Karitan. Anak, ikaw nasaan ka? Basta sabihin mo kung nasaan ka. Pupuntahan kita, sagot niya. Walang landmark sa kasera kaya't sinabi kong magkita na lang kami sa harap ng BPI malapit sa Mang Domings. Ganun nga ang nangyari, Kapuso. Naghintay ako ng tricycle at nang makarating ako sa harap ng BPI ay wala namang tao doon. Kaya lang may tumawag sa akin ng mama. Paglingon ko sa harap ng Mercury Drug, nakita ko si Eliza sa tabi ng isang kulay itim na kotse at may kasama siyang binata. Agad akong nasaktan sa takbo ng isip ko noon, Kapuso. Nakipagtanan na ang anak ko. Napakabata, sira na ang buhay niya. Patakbo akong tumawid. Sinalubong ako ni Eliza ng yakap habang ako'y sobra sa pag-iyak. Dahil ang mayakap pa lang ang anak ko sa bisperas ng Pasko ay lubha ko ng ikinasiya. Pero ang sabi ni Eliza, tama na mama, tama na ang iyak. Dapat happy tayo ngayon sabi niya. O ito si Juron, kilala mo pa ba? Tanong niya sabay hila sa binatang kasama niya. Juron? Alam mo mama, ulyanin ka na. Okay, nung baby pa ako, nagtatrabaho ka. Iniiwan mo ako sa nanay ni Juron. Magkatabi ang crib namin. Juron? Anak ka ni Ate Yoli? Tanong ko. Opo, sagot niya sabay kuha ng kamay ko para magmano.
Merry Christmas po, sabi niya. O ayan kilala mo na si Juron. Ngayon naman ay may isa pa akong ipapakilala sa'yo, sabi ni Eliza. Sabay kalampag sa pintuan ng kotse. Bumukas ang pintuan. Isang lalaki ang lumabas. Natigilan ako nung makita ko. Si Alfie. Gusto kong isiping nananaginip lang ako noon, pero nung hagkan ako ni Alfie sa aking pisngi at iyakapin niya ako ng mahigpit, ay alam kong totoo ang nangyayari. Lalo na nung sumali si Eliza sa yakapan namin at umiiyak na nagsabing, "Thank you, Lord. Tinupad mo ang prayers ko na mabuo ang family ko." Kina Ate Yoli kami nagpalipas ng Noche Buena noon. Maraming kwento si Eliza. Talagang nag-imbestiga pala siya para matunto ng tatay niya. Nagpunta raw siya sa mga katrabaho ko noon hanggang sa maituro siya ng isang katrabaho kong matanda na rin kay Ate Yoli at doon tumira si Eliza nung maglayas siya kay Alma. Lumabas daw ang totoong pagkatao ni Alma. Mayabang, swapang, hayop. Gusto daw niyang gawing alila ang anak ko, kaya nagpa siyang lumayas si Eliza at nagtungo kay Ate Yoli. Sina Juron at Eliza ay parang magkapatid. Natuntun din ni Eliza ang kanyang amang si Alfie sa pamamagitan daw ng Facebook. Doon daw sila nagkaroon ng communication na nagsimula lang mula nung maglayas si Eliza kay Alma. Nung bago kami mag-Noche Buena ay nag-lead ng prayer si Ate Yoli. Pagkatapos nun ay nagsalita si Alfie. Bago tayo kumain, gusto ko lang munang humingi ng tawad kay Ellie sa pag-iwan ko sa kanya noon. Ellie, sana mapatawad mo ako. Pinagsisihan ko na yon. Wala lang talaga akong choice dahil yun ang gusto ng parents ko. Patawad. At sana bukas pa ang puso mo para sa akin. Sagot ko naman, wala na sa akin yung Alfie. Nung isilang ko si Eliza, nung makita ko ang mukha niya, nawala na ang galit ko sa iyo dahil natanggap ko na ang pinaka-the best na regalo sa buong mundo. Yung isa pang tanong ni Papa, Mama, kung bukas pa raw ang puso mo para sa kanya, anong sagot mo doon? Nakangiting tanong ni Eliza. Bakit wala pa bang asawa yung Papa mo? Wala pa. Di ba, Papa, wala ka pang asawa? Naramdaman ko kasi na parang may pag-asa pa tayong magkita, Ellie. Sa totoo lang, hinanap din kita sa Ilocos. Hindi ako nag-asawa dahil umaasa kung tayo pa rin sa huli. Napasigaw si Eliza sa sobrang kilig, tsaka sila nag-appear ni Juron. Noon naman ay sumabad si Kuya Jun, ang asawa ni Ate Yoli. Mukhang may kasalang mangyayari sabi niya. Si Alfie ang sumagot. Oo, Kuya. Ikakasal kami sa lalong madaling panahon. For more than 16 years, kapuso sa wakas, ay nakauwi ako sa amin sa Lasam, sa bahay ng mga magulang ko. Matinding iyakan na naman ang nangyari doon at nalaman ko rin kung gaano nagsisi ang parents ko sa pagmamatigas nila sa akin noon. Simpleng kasal lang ang idinaos namin sa Lawag. Doon kasi ang gusto ng mga magulang ni Alfie na nagsidatingan pa galing ng US. Napapansin ko si Eliza sa simbahan pa lang noon. Parang hindi siya mapakali at lingon ng lingon. At noong nasa reception na kami sa hotel, parang may inaabangan siya sa pintuan.
Noon ay nilapitan ko siya. Nak, sinong hinaabangan mo? Nagulat pa siya nang makita niya ako. Wala ma. Secret, sagot niya. Kanina pa kita napapansin sa simbahan eh. May surprise pa kasi ako sa iyo eh. Sabi niya sabay basa ng kararating lang na text message sa cellphone niya. Nung mabasa niya ito ay napangiti siya at saka tumingin sa kalsada. Isang tricycle ang huminto at natigilan ako sa taong nakita kong bumaba. Si Bing. Anak, bakit mo siya pinapunta? Baka manggulo dito yan. Tanong ko kay Eliza, pero nang makita ko si Bing ay nakangiti ito sa akin. At ang sabi niya, "You are so lovely in your wedding gown. Why are you here? I just want to apologize for my wrong judgment and for my mistake. I'm sorry, Ellie." "It's okay, Bing, and I'm sorry too." Sabi ko na lang, "No, don't say sorry, Ellie. And I also came to congratulate you and to give you my gift that I hope that you will accept." Sabi niya sabay abot ng isang craft envelope. Pagkatapos ay dinukot niya sa kanyang bag ang isang bugkos ng susi. "What are this?" tanong ko. "The papers, and these are the keys. These are the keys of the house." "House?" "Yes. You own that house, Ellie." Noon palang kapuso ay parang maiiyak na ako, pero pinigilan ko lang. "What about Alma? Where is Alma now?" tanong ko. "I don't know. I broke up with her when I discovered that she planned to destroy you. She is a bitch. I don't like her." Dahil hindi ko inabot ang mga inaabot niyang papeles at mga susi ay kay Eliza niya ito inabot na mabilis namang tinanggap ng anak ko. Hindi nga lang namin napilit si Bing na pumasok sa reception dahil parang hindi raw tama. Baka daw kung anong isipin ng mga tao. Nang magpaalam si Bing ay hindi ko napigilang mapaiyak. Nasaktan ako, kapuso. Masakit at nakakakonsensya na sa hinaba-haba ng panahong nagsama kami ay hindi kami natuloy sa pagpapakasal. Nakokonsensya lang ako. Kaya niyakap ko si Bing noon for the last time sabay sabing, at ang sabi niya, "It's all right, Ellie. Don't hurt yourself. I will be very fine and I'm happy for you. You are a very kind woman and you deserve to be happy." Sa San Francisco, sa California kami nag-honeymoon ni Alfie. Pero after that ay umuwi din ako dito kasi marami akong utang kay Eliza. Utang na panahon. Dalaga na ang baby ko kaya kailangan ko siyang makasama. Sa ngayon ay pinag-iisipan pa namin kung saan kami titira. Dito o sa US. Parang ako lang may gusto dito. Si Eliza at saka si Alfie sa US nila gusto. Doon kasi ang trabaho ni Alfie. Ewan ko lang kung ano ang gusto ng pangalawang baby ko. 4 months pregnant na po ako ngayon. Malamang, doon kami kasi naroon ang trabaho nga ni Alfie. Nurse siya sa isang ospital sa San Francisco. Huling balita ko kay Alma, mula kay Mona, na isa sa mga abay noong kasal namin ni Alfie, nagkita daw sila ni Alma noon at inuutangan siya. Pinautang naman daw siya ni Mona kaso nangako daw si Alma na babayaran niya ito kaagad pero hindi naman na nagpakita ulit si Alma. Gusto kong maawa kay Alma kasi malaki ang naitulong niya sa akin sa pagpapalaki ng anak ko.
Pero sa tingin ko kailangan niyang matuto sa buhay. At ang panahon lang ang pinakamagaling magturo ng leksyon. Sa ngayon ay wala akong mahihiling pa, Kapuso. Marami akong taong pinasasalamatan sa mga aral na natutunan ko sa buhay ko at sa mga magandang nangyari sa akin. Pero higit sa lahat, ang Diyos ang tinatanaw kong hindi talaga nagpabaya sa akin. Nasa malayo man ang asawa ko, ayos lang kasi umuwi naman siya dito kapag may panahon siya. Isa pa sanay naman na akong malayo sa kanya. Pero isa lang ang siniguro ni Alfie. Kailangan nandito siya kapag isisilang ko ang kapatid ni Eliza. Kontento ako sa buhay ko, Kapuso. Marami akong extra time kasi nga may katulong naman kami dito sa bahay na regalo ni Bing. At dahil wala halos akong ginagawa maghapon, ay naisipan ko lang isulat ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Kasi nais ko ring ma-inspire ang mga kapuso nating makakarinig nito. Nais kong iparamdam sa lahat na ang buhay ng tao ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ibaba. Pero darating ang time na nasa itaas ulit, gaya ng gulong ng buhay ko ngayon. Kapuso, umaasa po ako na sana po mabasa rin ninyo ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Ellie.